Hello guys, so lately kasi nahilig ako sa mga ganitong game. Yan, so Pokemon Fire Red. Kasi nung bata ako guys, nakikita ko to pinagkukumpulan ng mga kaklase ko. Tapos nagtataka ako ano yung pinagkukumpulan nila doon. Yung pala naglalaro sila ng ganito, itong Pokemon. Pero hindi ganito yun, hindi pa colored nun. Tapos kung i-compare mo yung graphics nun dati, parang calculator lang. Pero ngayon ganito na sila, colored na. So ito yung RG Cube XX. Pero medyo malaki kasi ito kaya mahirap ibulsa eh. Kaya ito, meron pa tayong isang Unburnick. So ito naman yung model ng RG28XX. So ito mas maliit raw to. So unbox muna natin. Siyempre unit. Manual na hindi naman natin binabasa. At sigurado yan, nandito yung cable. Yan na pang charge. So dito muna tayo sa may main unit. So ganito lang siya guys, kaliit. Yan, parang may loose sa loob. Yan, pero ito lang yan yung mga nasa tuktok na to. Ito wala eh. Ito meron. So naalala ko dito yung parang controller ng family computer. Yan, siyempre sa may harapan yung D-pad, tapos yung YXBA. So gano'n rin siya dito, kaso wala siyang ganito. Wala siyang ganito yung analog. Kasi ang lalaruin ko lang naman dito is hanggang PS1 games lang naman. Tapos siyempre select start, tapos sa may gilid, volume plus, volume minus. And dito sa may kanan yung power button, at siyempre yung reset button. Tapos dito is yung L1, L2, R1, R2. Tapos dito guys yung menu. Tapos nandito guys yung charging port natin para sa Type-C. Tapos dito yung mini HDMI. So pwede mo siya ikabit sa mas malaking TV. Grabe yung liit niya lang. Nakakatuwa. So ito kaya ko na to ibulsa. Totoo nga yung hype, no? So ang screen niya raw is 2.8 inches lang. So hindi pa siya pinaabot ng 3 inches. Pero sa ganitong size, okay na to. So guys, try na natin siyang i-open. Sana may charge. Ang ganda naman ng screen nito. Parang OLED. Tingnan natin guys kung meron siyang games na naka-install. Oh man, yun lang yung problema dito. Pag bumili ka nito, walang nakalagay na game. So, lagyan ko muna siya guys ng games. At sa mga bumili ng ganito na wala pa kayong games, no? So, meron kaming binibenta nito. 22,000 mahigit na retro games para sa inyong mga retro console. Pwede rin sa cellphone, pwede rin siya guys sa mga PC, sa laptop. Basta guys, kaya mag-play niya ng emulator, no? So, meron kaming inaalok na family computer, Super Nintendo, Sega Mega Drive, Dreamcast, Nintendo 64, PlayStation 1, PlayStation 2. So, kung kailangan nyo yun guys, na may inaalok kami na ganon for only 199 pesos, take all na siya. So, download lang yun guys na walang kasamang memory card at syempre, hindi rin to kasama. Kasi yung iba nagugulat eh. 199 pesos lang, scam yan. Guys, hindi ito kasama, yung games lang again yung binibenta namin. Tapos meron rin tong games para sa Nintendo Switch. Ngayon kung meron kang jailbroken na Nintendo Switch, pwede mong ilagay yun. Ay, alam ko na. Hindi na nga pala kailangan na maglipat pa tayo sa may computer, no? Kasi ito pwede natin tong gamitin. Kasi dalawang yung memory card nito. Yung isa is para sa OS at syempre isa para sa games. Yan, so kunin ko lang yun dito sa may cube ko. So ito rin guys, dalawa rin to. Yung isa para sa OS, at syempre yung isa para sa games. Pero pwede ka rin maglagay ng mga games dito. Dahil nga walang games, kunin ko muna yung mga games ko dito sa may RG Cube XX. So ito, nung nakuha ko to, wala rin tong games. So again guys, sa mga gusto mag-avail ng games na yun, no? So i-PM nyo lang kami direct sa aming page sa FB, The Printing Shop. At sabihin mo lang guys, upload mo tong video na to para ibigay sa'yo guys ng 199 pesos lang. Take all na siya. Game rooms, yan, papipiliin tayo kung TF1 o TF2. Syempre, TF2 ang pipiliin natin kasi nandoon yung mga games natin. So, tingnan ko nga kung maglo-load yung aking save games dito kasi naglalaro ko nung sa may Game Boy eh. Yan o, kita nyo, daming games. So ito guys yung nilalaro ko katulad ng sinabi ko kanina. So on lang natin, Pokemon Fire Red. Yan, so parehong-pareho sila guys ng OS nito. So load game ko lang, ayun, makikita natin na nandito pa rin yung load game ko. Yan, so laruin ko ulit siya. Yan, so nakita nyo guys na from here, lumipat lang dito yung load game ko kasi ginamit ko lang rin naman yung memory card na nandito, nilipat ko lang dito. So tingnan natin guys yung ibang game, so exit ko lang to. Yun lang yung problema nilang dalawa eh. Kapag nag-exit ka ng game, medyo matagal. Siguro abutin ng mga 10 seconds bago ka makapag-exit. So i-try pa natin guys yung iba, try natin tong PlayStation 1 kung working rin siya, kung kayang-kaya siyang i-emulate nito. Try natin tong Marvel vs. Capcom. Grabe no? So ito yung pangarap ng lahat ng bata nung 90s eh, na magkameron ng game na Marvel vs. Capcom tapos kayang-kaya mo lang hawakan kasi dati nilalaro natin to sa mga arcade game pero ngayon nalalaro mo na sa ganito lang kalito. Liit nito, grabe. So size comparison sa may cellphone ko, nasa loob na siya ng cellphone ko. Yan, so testing natin. Grabe, galing oh. Ang liit niya lang pero kaya niya tong emulate. Diba? Galing ko dati dito eh. Nakikipagpustahan pa ako dati dito eh. Kaso minsan talo, minsan panalo. Yan, so testing pa natin yung ibang game. So exit lang natin again. So sagad na natin, try natin tong PSP kung kaya niya rin. So itong Tekken 6.
Yan, so kaya niya rin naman kaso ewan ko kung mabagal lang talagang ganito to. Hindi ko maalalang ganito kabagal lang Tekken eh. Yan, pero at least playable naman siya. So guys, yan na yung game test natin. No? So sabihin ko na lang guys yung pros and cons nung nakuha natin ng RG28XX. Siyempre, doon muna tayo sa mga pros. Unang-una guys, yung kanyang power. No? So kayang-kaya niya mag-emulate hanggang PSP, PS1, kayang-kaya niya rin. So isa guys sa mga selling point nito is yung kanyang portability. No? Kasi sobrang liit niya lang. Kaya kayang-kaya mo siya guys ibulsa. So pangatlo guys na nagustuhan ko dito, syempre gawa siya ng Anbernic, and syempre mga Anbernic usually pare-pareho lang naman sila ng mga OS. So kung meron kang memory card nga na kamukha nung nandito, pwede mo siyang ilipat dito. So yung mga save game mo nakalipat lang dito. Sumunod guys na nagustuhan ko dito, syempre yung presyo nito. Ang presyo nito guys kapag ginamitan mo to ng voucher is wala pa siyang 2,000 pesos. So sobrang mura niya lang. Imagine niyo dati nung bata pa tayo, no, magkano ang mga Game Boy na kamukha nito. Ang mahal-mahal nila, pero ngayon makakabili ka na ng worth less than 2,000 pesos, pero ang dami mo ng game na pwede mong laruin dito. Sumunod na nagustuhan ko dito, syempre Type-C na siya, which means na compatible siya guys sa mga charger nyo, lalo yung mga cellphone charger nyo guys, no, pwede nyo siyang ipang charge dito kasi wala talaga siyang kasamang power brick. So ang kasama niya lang is yung cable lang. So pwede mo siya guys i-charge using your cellphone's charger. Then sumunod, syempre ito meron siyang mini HDMI port. So kung gusto mo na mas malaking TV, pwede mo tong ikabit. So isa pa sa nagustuhan ko dito guys, so syempre meron siyang 3.5mm. So pwede kang magsaksak dito guys ng iyong mga paboritong earphone o paborito mong headphone. Inopen ko siya, nagulat ako, akala ko OLED siya kasi ang ganda ng pagkaka-black niya. Tapos yung sound quality niya, syempre isa lang naman yung speaker niya. So sakto na rin naman siya kasi huwag naman tayo mag-expect too much dito. Kasi mababa lang naman guys yung presyo na binayad natin dito. Then about sa ergonomics niya naman, okay naman yung sa kamay niya kasi ito naman bilugan naman tong mga gilid niya. Hindi siya masyadong masakit sa kamay. Ewan ko lang pag tumagal kasi nakita niyo naman kakabukas ko lang nito, di ba? So sa mga cons niya naman, syempre number 1 yung narinig natin kanina, yan, no? Kapag kinakalog mo siya, ito kumakalog to eh. Yan, no? Hindi siya firm. Yung kamukha nito, firm talaga to. Ito hindi siya ganun ka-firm. So sa ngayon, yun lang naman yung ayaw ko sa kanya. Ito lang, pero yung iba niya naman build quality, ang ganda. Lalo na to guys, itong orange na to. Ang cool ng itsura nito, ang ganda ng kulay niya. So guys, sa mga gusto mag-avail nito, maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to kung saan ba to nabibili. At make sure lang guys na yung link na yon ang i-click mo para pag in-apply mo guys yung voucher mo is makuha mo to ng less than 2,000 pesos lang. Tapos ang maganda pa din guys, no, legit na Anbernic product to. Alam naman natin ng Anbernic guys, gumagawa talaga sila ng mga retro console. And sa mga gusto again mag-avail ng games para sa inyong mga Anbernic device o mga retro games, Mini Miu, AYN, yung Aya Neo na mga retro games, pwede rin naman sa may cellphone kung may emulator kayo, pwede rin sa PC kung may emulator kayo. 22,000 guys na games yun, sobrang dami for only 199 pesos lang. Tapos kung meron ka Nintendo Switch sa jailbreak, marami rin akong game doon. Ibibigay ko na lang rin sa iyo yon for free. So again, sa mga gusto mag-avail nun, PM nyo lang kami direkta sa aming page, The Printing Shock, at sabihin mo lang guys na napanood mo tong video na to, no, para ibigay sa iyo guys ng 199 pesos only.